Magandang gabi, nagbabalik po ang GMA News TV Live para sa update sa paghagilap sa eroplanong sinasakyan ni DILG Secretary Jessy Robredo na nawala sa may Masbate. Humingi po tayo ng update kaugnay kay DILG Secretary Jessy Robredo matapos siyang hindi makontak lula ng Cessna plane. At nasa linya po natin ngayon si Secretary Ricky Carandang. Magandang gabi po, Secretary Carandang. Magandang gabi, Cedric. Uulitin ko lang muna yung statement na inilabas natin ngayon. If you will allow me to read it right now. Go ahead, sir. At the present time, search and rescue operations are ongoing for the aircraft carrying Secretary of Interior Jessy Robredo, an aide, and the pilot of the plane. The aircraft was off the coast of Masbate when contact was lost earlier today. We will be updating the public as details are confirmed. Speculation is not useful at this point. Cedric, merong dagdag na detalye, no? Apparently, yung aeroplano ni Jessy Robredo ay nag-radio sa airport ng Masbate. They were planning to make an emergency landing. The plane apparently went down about a kilometer away from the shore. So it came down in the ocean, no? Mga 1 kilometer mula sa shoreline. Yung aide yung isang kasama niya, yung aide, may minor injuries, nagkaroon siya ng fracture, pero okay na siya at pinilit niyang sumama dun sa mga naghahanap kay Secretary Robredo at sa piloto, no? So minor injuries ang nakuha niya, may fracture siya ata sa kanyang arm, pero bumalik po siya dun sa crash site para tumulong sa search and rescue kay Secretary Robredo. At yun ang mga detalye natin ngayon, Cedric. Sir, yung aid po na nabanggit niyo po, may nabanggit po ba kung ano yung mga huli niyang napansin doon sa aeroplano bago ito mag-crash, sir? Wala pa tayong detalye. Hindi ko pa nakakausap yung aide, no? But I'm happy to note na minor ang injuries niya. So, we're still hoping for the best dito sa sitwasyon na ito. Okay. Sir, linawin ko lang po, around what time po yung huling communication po kay Secretary Jessy Robredo, sir? Yung huling communication nung tumawag sila dun sa airport ng Masbate at nag-signal na kailangan nila mag-emergency landing. I don't know exactly what time that was. That was sometime this afternoon. Okay. Sir, okay. Ano po ang latest na dito sa search and rescue, sir, sa ngayon po? Well, kabibigay ko lang sa yung latest, no? Wala pa po tayong verified details other than that. So, pero huwag kayong mag-alala. If we get more details, I will certainly let you know. Sir, may nabigay na po ba sa inyong pahayag mula kay Pangulong Noynoy Aquino, sir? Hindi ko pa siya nakakausap na personal, pero the President is aware kung ano yung nangyayari at ina-update siya regularly tungkol dun sa ating search and rescue efforts. So, yung family po, sir, ni Secretary Robredo po, sir, na-inform na po ba sila? I think they have been informed already. Okay. Sir, ano po yung dapat na nakaschedule kay Secretary Jessy Robredo po? Pabalik ba siya ng Manila, sir? Ang pagkaalam ko, Cedric, pauwi siya sa Naga mula Manila. Yung pamilya kasi niya, every weekend umuwi siya sa Naga to be with his family, no? So, I understand this was the flight na papunta nga siya sa Naga, yung pagkaalam ko. Yes, sir. Yung status po ng search and rescue, sir, yun po ba ay magpapatuloy kahit na, kasi alam po natin, sir, dumilim na po. Ongoing yan, Cedric. At hindi tayo titigil hanggat wala tayong nalalamang definite na information tungkol kay Jessy. I understand, sir. Sa ngayon po, wala pa tayong information kung ano yung naging rason nung pag-crash ng aeroplano, sir. Wala pa tayong definite na, wala tayong alam. But they called ahead na they were expecting to make some kind of emergency landing. So, mukhang alam nila na may problema. Okay, sir, so nabanggit nyo rin kanina, so magpapatuloy po ang search and rescue ngayong gabi, sir. Wala naman pong plano kung halimbawa abutin pa kung anong oras, sir? Wala. I don't know any of those details. Basta ang alam ko lang may search and rescue tayong ginagawa ngayon. Okay, maraming salamat po, Secretary Ricky Carandang. Salamat din, Cedric.